Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 10. Ang sabi po dito, ang masaganang pamumuhay ay hindi angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin, di dapat manguna sa mga dugong bughaw. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang po sa Kanya. So dito may kita natin na sinasabi doon na isang masaganang pamumuhay, ito ay hindi nararapat sa isang taong mangmang. Kasi nga, pag sinabi nating mangmang, ito yung mga taong walang plano sa buhay. No? Hindi nag-iisip para sa kanyang kinabukasan, kundi ang iniisip niya lang kung ano ang meron ngayon. Kung anong meron siya, gagastusin niya lang ng gagastusin. Wala siyang pakialam kung ano ang kanyang kahihinatnan sa mga susunod na mga araw. Hindi niya mag-iisip na magtabi o mag-isip na gamitin sa kapakinabangan o paundarin yung kanyang kayamanan. Kaya nga may kita nyo, may mga tao minsan na nananalo, di ba? Minsan sa mga jackpot, diba? Merong mga nanalo ng mga ilang milyon. Pero may kita nyo, pagdating lang ng isang buwan, o yung iba, inaabot din ng isang taon, pero naubos yung laki, yung mga milyones na kanilang napanalunan. Kasi bakit? Kasi hindi nila iniisip na yung kinabukasan, hindi sila nag-iisip na i-invest ito, gamitin, pang negosyo, para mag-income. Ang sa kanila is, kung anong meron sa kanila, ubos-ubos yung biyaya. Sabi nga, kaya isang linggong tulala. Diba? Hindi niya na alam kung nasaan na napunta yung mga biyayang yun. Yung mga pera niya, yung kayamanan niya, bigla na lang itong nawala. No? Sa isang iglap. Diba? Kasi bakit? Kasi mas inuna yung luho, no? Mas inuna yung saya. Minsan paunti-unti lang, di ba? Yung paunti-unting labas ng pera, pagdating ng mga ilang linggo niyan, no? Ilang buwan, hindi mo na naiisip, ang laki na pala ng lumalabas sa iyo. Akala mo, pa konti-konti, sabi mo, maliit lang ang lumalabas. Pero pag susumahin mo, after a few months, magugulat ka, ang laki na pala na nagastos mo, di ba? Ibig sabihin, kapag ano man yung biyaya na dumating o ano pa man yung mapunta sa maling tao, no? Parang ito yung sinasabi dyan na yung masaganang buhay napunta doon sa maling tao, doon sa mangmang. Ibig sabihin, hindi ito mapakikinabangan, hindi ito magagamit sa tama, para lang itong tubig, no, na hindi mo mahawakan o kaya yung hangin, no, dadaan lang sa palad mo, wala na. Kasi kahit naman sa anumang bagay na ipapahawak mo sa maling tao, kaya posisyon, kayamanan, negosyo, kahit nga yung sasakyan pag pinahawak mo yan sa hindi marunong mag-drive, malamang ibabangga niya lang yan, ma-aksidente yan. Kasi hindi siya marunong sa pagdadrive, di ba? O kaya kung sa negosyo, kung walang knowledge yan. So, imbes na umunlad yung negosyo mo, baka mabangkrap pa, di ba? Yung kapangyarihan, maganda yan kung gagamitin sa tama, pero kung pag naibigay yan sa maling tao, abusuhin lang, diba? Hindi gagamitin sa tama. Lalo ang sinabi ng Bible, no? Kapag ito'y napunta sa mangmang, pag sinabing mangmang, mga taong hindi nag-iisip, mga taong baluktot ang pangunawa, ang prinsipyo sa buhay. Sabi doon, gayon din ang alipin. Di dapat manguna sa mga dugong bughaw. Ba? Yung alipin, na pakiramdam niya mas angat siya kaysa doon sa mga dugong bughaw. Di ba? Maraming ganyan Minsan akala niya mas matalino pa siya doon sa taong may pinag-aralan. Di ba? Hindi naman abogado, pero feeling niya mas mahusay pa siya sa totoong abogado. Di ba? Hindi naman doktor, pero pakiramdam niya mas mahusay pa siya sa tunay na doktor. So, minsan may mga ko niya, narinig pa, sabi niya, ako nga, yung tinuruan ko pa yung doktor No? Di ba?
No, tatahimik-tahimik nga yung ano, yung professional na ano, habang nagsasalita ko nakatahimik lang, no. Pakiramdam niya ang tali-talino niya na kasi yung professional tumahimik lang, no. Tapos siya lang yung salita ng salita, kaya pakiramdam niya ang tali-talino niya. Na parang pakiramdam niya is yung professional hindi nakapagsalita kasi walang alam, di ba? Pero hindi niya alam, dahil professional yon, alam ng professional na itong taong itong maingay, walang alam, no? Kaya tumatahimik na lang siya kasi alam niya, wala rin namang magandang pupuntahan, wala rin namang pakinabang kung kakausapin niya ang taong ito, di ba? Alam niya lang na ano lang sabi nga, wag kang makikipag-away sa mangmang na tao. Kasi nga bakit magsasayang ka lang ng laway, magsasayang ka lang ng oras. Kasi kahit anong explain mo sa isang taong mangmang, hindi niya yan mauunawaan. Mahusay lang yan magsalita, pero hindi yan marunong makinig. Ay may kita natin doon, no? Ikaw ialipin at ito'y dugong bugaw, kailangan ilagay mo natin yung sarili natin sa dapat nating pagkalagyan, di ba? Huwag tayong aapak sa isang linya na hindi naman natin linya kasi ikakapahamak natin yan eh. Di ba? Pag sa sasakyan, meron ka lang itong way na ito, no? Dapat ito lang yung ano mo, ito lang yung one way lang, di ba? O, dito ka lang sa lane na ito. Huwag mong kukunin yung sa kabila kasi mababangga ka, makaka-aksidente ka. Kasi hindi mo linya yun eh. Di ba? Sabi nga, hindi ka pwedeng lumabas sa circle of your confidence. Kung saan ka talaga yung husay mo, dyan ka lang. Huwag kang lilipat bigla. Lalo kung hindi mo namang gamay yung bagay na yon, madidisgrasya ka lang, di ba? Kaya kailangan alamin din natin yung limitasyon natin, alamin din natin yung kakayanan natin, alamin natin ano ba yung kaya natin at hindi natin kaya. Kasi yung mga bagay na hindi natin kaya, merong gagawa niyan. Huwag natin ipalagay sa sarili natin na alam natin ang lahat. Diba? Kasi yung mga bagay na hindi natin kaya, yung mga bagay na hindi natin alam, merong mga taong nakakaalam ng bagay na yan at may mga taong mahusay at marunong para dyan. Para hindi natin nailalagay din yung sarili natin sa isang sitwasyon na tayo ay naiipit, tayo ay nilalagay natin sarili natin sa isang problema o isang sitwasyon na hindi natin kayang lusutan o hindi natin kayang labasan, di ba? Huwag tayong pasok ng pasok sa isang sitwasyon na hindi natin kayang labasan. Di ba? Minsan madali lang pumasok pero mahirap paano ka lalabas. So simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos eh. Dapat pag-usayin natin yung anong meron tayo, paunlarin natin yung kakayanan natin, yung kaalaman natin, upang kapag meron tayong pagkakataon na oportunidad na maipagkaloob sa atin, kayamanan man, posisyon, kapangyarihan o ano pa man, ay mapapamahalaan natin ito ng tama. At kung mabigyan man tayo nito ng pagkakataon, huwag natin kakalimutan yung ating posisyon. No? Huwag tayong lalampas sa boundary natin. Huwag tayong lalampas dun sa yung lugar natin, di ba? Huwag tayong magbabypass doon sa iba. Kung ano lang yung dapat mong gawin, yun lang ang gawin mo. At huwag mo nang gawin yung ginagawa ng iba. Kasi sa kanila yun eh, di ba? Baka mamaya masyado tayong busy sa paggawa ng trabaho ng iba, pero yung trabaho natin, hindi natin nagagawa. So, yun lamang mga kapatid, datawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.